Paano? Tulog sa Uy. umaga tapos? Nakita mo yung post ni Jen? Ay lang na yan. Magbabago na yan. Nga pala nauuhaw. Shane! Bigyan mo naman ng tubig si ate. Salamat. Abril nung nakaraang taon nang makilala ng pamilya Magwad si Shane. Nagtatrabaho ang dalagita bilang babysitter noon sa kapatid ni Lovelia. Naging magaan ang loob ng mga anak ni Lovelia kay Shane. Ikaw, gusto mo ng tubig? Ako? Wag na. Ikaw, gusto mo ba ng tubig? Buwan ng Hulyo taong 2021 ay nagdesisyon ng pamilya na kupkupin ang dalaga. Shane po. Shane, ako si Gwen. Tapos, tong lalaking to, siya si Boy Boy. Boy, hi. Itinuri ng mag-asawang Cruz at Lovelia na parang tunay nilang anak si Shane. Sila na rin ang tumulong sa pag-aaral niya at sa kasalukuyan ay nasa grade 10 ang dalaga. Ma, sabi niya, umalis na daw po si Shane, kina tita. Sabi po ni Gwen. Ma, tapos sabi niya, ma, kung pwede daw, ma, dito lang daw muna siya sa atin, ma, kahit wala daw siyang sweldo, basta pakainin lang siya. Gwen, pwede ba akong mamasukan sa inyo habang nag-aaral pa ako? Kahit wala nang bayad, gusto ko na kasi makalayo dito. Ganun ba? Sige. Kakausapin ko yung mama ko tungkol dyan, ha? Tapos, sabihin ko na lang sa'yo. Sabi niya, kunin namin siya under our custody. When it comes naman po sa pagbibigay ng attention, I was able to give fair attention. Ayon sa unang pahayag ni Shane sa mga pulis, 3 lalaki ang pumasok sa bahay at siyang nakita niyang pumatay sa magkapatid. Pagnanakaw ang unang tinignang motibo ng mga pulis. Pero sa pagdaan ng mga araw, ilang mahalagang ebidensya ang matutuklasan ni Lovelia at ng mga otoridad. Isang mahalagang impormasyon din ang isisiwala. Anong ginagawa mo nung naganap ang krimen, Iha? Nasa kwarto po kami ni Gwen nung pumasok yung 3 lalaki sa bahay. Tapos narinig namin sumigaw si Boy Boy, kaya lumabas kami. Sa kanyang naging pahayag sa mga pulis, 3 lalaki raw ang nanloob sa kanilang bahay at pinagsasaksak at pinaghahampas ng martilyo at baseball bat ang mga kasama niya na sina Crisel Gwen, 18 taong gulang, at Chrisville Luis o Boy Boy, 16 na taong gulang. Teorya ng mga pulis, maaaring pagnanakaw ang motibo ng mga sospek. Yung area, parang magulo mo, nagkalat yung mga ginamit na weapon, at saka yung drawer, bukas, naka-half na bukas yung drawer nila. At saka, mayroong mga patak ng dugo sa room nila. Sa patuloy na investigasyon ng mga pulis, nalaman nilang may delivery rider na nagpunta sa bahay ng mga Magwad bandang alas 2:40 ng hapon. Tao po, may delivery po kayo. At nung tinanong namin yung tindahan doon, mayroon daw silang nagtanong sa kanila kung saan daw ang bahay ng Magwad family. Kasi mayroon daw partial na ihatid. Tao po. Tao po. Natuntun ng mga pulis ang delivery rider at hiningan siya ng salaysay. Tumatawag siya sa bahay pero walang sumasagot. May delivery po kayo. May sumilip lang daw na babae sa may pintuan pero pumasok din agad at hindi siya pinansin. Mga may delivery po kayo. Pagdating niya daw sa gate, may nakita daw isang babae na yung maliit, slim ang yung katawan. Tapos niya sumilip, sinira agad yung pinto. Kaya tumawag daw siya sa numero ng amang si Cruz na nakalagay sa detalye ng delivery. Hello? Ito ho ba si Cruz Magwad? Hindi po, salamat po. Nagsuspetsa ang mga pulis kung sino ang babaeng sumilip sa pintuan na nakita ng delivery rider. Ilang araw matapos ang krimen,
Natagpuan ng ilang si Lovelia sa loob ng kwarto ni na Gwen at Shane ang isang tinatawag na contact tracing form na may nakalagay na tinatawag na QR code. Meron silang nakitang CCTS, identidad, doon sa accordingly sa kwarto daw ni Shane. Binigay sa atin kay baka pwede daw magamit sa investigation ko. Lumalabas na ang contact tracing form at pagmemay-ari ng isang 17 taong gulang na itatago namin sa pangalang Marlon na nakatira sa lungsod ng Kidapawan. Sa patuloy na paggulo ng investigasyon, nalaman ng mga otoridad na namataan si Marlon na papunta sa bahay ng mga magwad nung araw na naganap ang krimen. Lumabas din bilang isa sa mga saksi ang isang driver ng habal-habal. Naisakay daw niya si Marlon papunta sa bahay ng mga biktima umaga ng parehong araw na naganap ang krimen. Sabayan lang po, sabayan lang po. Ang sumakay sa kanya doon sa may sitio Lapo sa cruising sa barangay Muntapay, yung isang lalaki na minodidad. May isa pang saksi na may-ari naman ng tindahan malapit sa bahay ng mga magwad. Sinabi niyang umaga bago maganap ang krimen sa mga magwad ay napagtanungan daw siya ni Marlon. Sa umaga, meron siyang napansin na isang lalaki at saka bumaba doon sa may banda sa Purok. Pagkatapos ng bumaba sa Purok, nagtambay doon, mga alas 9 ng umaga yun, ma'am. Nagtambay siya doon na parang merong teletext at saka hindi mapakali. May nakita ka bang kayo na hinala sa lugar na yun, sa mga oras na yun? Ang alam ko po, matangkad na lalaki. Pero bata pa po eh. Tinatanong niya po kung saan po yung bahay ng mga magwad. Dahil sa pahayag ng mga saksing kanilang nakausap, agad hinanap ng mga pulis si Marlon. Sa bahay naman ng mga magwad, hindi inasahan ng pamilya ng mga biktima ang sumunod na nangyari. 3 araw matapos ang krimen, isang revelasyon ang isiniwalat sa kanila ni Shane. Ito lang daw ang lalaking nakita nila na nagtatanong kung saan kayo nakatira. Ayon sa mga pulis, inamin daw niya may kinalaman siya sa nangyaring pagpatay sa magkapatid na magwad. Na-recover ito sa kwarto mo. Na-trace namin na hindi ikaw o isa sa pamilya mo ang may-ari. Bakit na sa'yo to? Kilala mo ba siya? May kinalaman ka ba sa krimen? Nag-confess siya na sinabi niya na sila, nung kasama niya, ang gumawa ng krimen doon sa dalawang kapatid. Kilala mo ba siya kung sino ito? Si Marlon Canlas po yan. Pagbubunyag ni Shane, kasama raw niya noong araw na yon ang kaibigang si Marlon. Nung umamin si Shane sa nagawa niyang pagpatay sa magkapatid na magwad, agad po niyang sinabi na si alias Marlon ay kanyang isagwad sa pagpatay sa magkapatid. Ang sinabi ni Shane na kailangan niya ng kasama sa pagpatay sa dalawang magkapatid. Ayon sa mga pulis, dahil sa kanyang pag-amin mula sa pagiging saksi, naging suspect sa krimen si Shane. Yung suspect natin na si Shane, magaling po mag-fabricate ng kwento. Parang marami siyang alam. Doon niya siguro na-practice kung paano gumawa ng kwento. Kasi kung isipin mo, sa murang edad niya, magaling talaga gumawa ng kwento. Galit at selos ang itinuturong motibo sa pagpatay sa magkapatid. Doon sa isa sa magkapatid, meron po siyang galit po na dapat daw, para lang po sa within the family lang po sa kanila lang, na ang yung mga problema doon, tapos lumabas po daw ang kwento. Ayon naman sa mga magulang ng biktima, hindi nila lubos na maunawaan kung bakit humantong sa pagpatay ang pagkupkup nila sa dalagita. Naloko mo talaga kami. Pinag-aralan mo talaga ang weaknesses namin. Pero gusto ko lang malaman mo, Shane. Malaman mo. Binigay namin sa'yo lahat. Home. Pagmamahal ng isang magulang, Shane. Pagmamahal ng isang kapatid. Proud na proud kami noon. Ginamit kami ni God para matulungan ka. Ikaw ang hindi mo nabigyan ng halaga. Yung lahat ng ginagawa namin, alam mo ba, Shane? Minahal ka namin. Inalagaan ka namin, Shane.
Wala po akong alam ni kunti na kasalanan namin sa iyo. Bakit ito ang ginanti mo? Samantala, noong 16 ng Disyembre, isang drug operation ang isinagawa ng Kidapawan City Police. Ikaw ba si Marlon Alas? Opo, ako nga po. May search warrant ka. Dad, pasitin. Tignan mo yan. Arrestin mo na yan. Dito nadakip si Marlon. Teka lang po, hindi po yan sa akin. Dinala raw sa presinto si Marlon na may daladalang kaduda-dudang cellphone. Magpapaliwanag po ako. Nabalitaan din namin, ma'am, na yung nahuli namin, isa pala siya sa person of interest doon sa kabilang municipality po. Pumunta rin sa Kidapawan ng mag-asawang Lovelia at Cruz 5 araw matapos makuha ang cellphone. Kinilala na mag-asawa na pagmay-ari ni Gwen ang cellphone na dala ni Marlon. Ayon sa Cotabato Police Kalaunan, umamin din si Marlon na may kinalaman siya sa krimen. Umamin si Marlon noong December 18 sa Kidapawan City sa kanyang abogado na pinili. Sinampahan sina Shane at Marlon ng kasong double murder. Nasa pangangalaga sila ngayon ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO. Dahil menor de edad, dito muna sila pangsamantalang mananatili habang nililitis ang kaso. Sinubukan naming hingin ang panig ng dalawa sa tulong ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Emblang Cotabato, pero tumanggi sila sa aming hiling. Nahuli man ang mga pumaslang sa kanilang mga anak. Hindi alam na mag-asawang Cruz at Lovelia kung paano haharapin ang bukas na wala ang kanilang pinakamamahal na sina Crisel Gwen at Criswell Luis. Masakit na hindi na raw kailanman mabubuo ang kanilang pamilya. Gusto ko kayong pasalamatan, mga anak. Sa inyong life. For giving me the opportunity to be a mother to you. Alam niyo, Mama and Papa are so proud of you. So, anak, wherever you are, you know how much you love Mama and Papa. Ate Boy, Boy, you know, anak, how much we love you, how much we love you.